Today ay i-connect natin ang ating Cisco router and switch sa ating home internet. So yung gamit nating internet or ISP ngayon ay Converge. Okay, first step, open natin yung PuTTY. The PuTTY ay isang terminal emulator. So instead na SSH, since wala pa naman tayong configuration, pupunta tayo sa serial radio button. Yung serial line natin ay COM1. Makikita nyo naman ito sa device manager, yung ating communication port. Yan, depende yan kung anong gamit yung cable or saan nyo sinalpak. Pwedeng kung USB ang gamit nyo, ang makikita nyo dyan COM4, COM5 or COM6. Depende. Close muna natin. Open natin ang CLI. Okay, naglo-load. So first, ay meron tayong boot up process. Tinatawag yung POST, Power On Self-Test ng ating mga network device. So yun, lumabas na yung ating system configuration dialog box. Okay, no natin dahil wala naman tayong initial configuration. Then while waiting, lakihan natin yung text. Change settings. So right click dito sa taas. Then change settings. Hanapin natin yung sa Windows. Appearance. Yan. So, from 10 points ng ating font size, gawin natin 14 or 12. Okay, 14 natin. Okay. Kung gusto nyo ng baguhin yung color. So, bahala kayo. Pwede naman. So, hindi ko na babaguhin. Yun na lang din. Okay. Enter, and mapupunta tayo sa ating user mode. So, user mode ay naka-greater than yung ating command line. Kita nyo. Para makapasok sa privilege exec mode, type enable, and then enter. After ma-hit yung enter, nagbago yung ating command line. So, nasa hash key, hash sign, or number sign. So, ito ay indication na nasa privilege exec mode na tayo. Then, configure terminal. So, global configuration mode, papalitan natin yung host name. Lagyan natin home router. Then, enter. After nun, set natin yung password. Meron tayong dalawang klase ng password dito sa ating privilege exec mode. So, una, meron tayong enable password. Pero, para mas safe, gagamitin natin yung enable secret. Sa enable secret, mas mataas yung encryption method na ating gamit. Okay, enable secret, then yung ating pinaka-password. Halimbawa ay Cisco. Then, para ma-hide naman natin yung clear text, gagamit tayo ng service space password dash encryption. So, maglalagay tayo ng clear text password sa ating line VTY and sa ating siyempre sa user mode, sa ating console line. Sa line console 0.
So, ito yung ating physical console port. Lalagyan natin ng password for security reason. Login para mag-prompt if mali or tama yung password. Then, lagyan natin ng password. Same na lang natin. Laging synchronous para mag-new line. So, wala masyadong notification, lalo na kung hindi naman mahalaga. So, mag-new line siya agad. So, hindi na niya di-display yung other information na hindi kailangan. Then, exec timeout. For security purposes, automatic magla-log out yung ating device kapag hindi ginagamit. Then, from line console, pasok tayo sa line VTY. Line VTY. So, virtual terminal. From 0 to 15, meaning 16 network administrator ang pwedeng maka-access sa ating virtual terminal. So, depende sa ang hawak nila ang configuration. And after natin makapasok, lagyan natin ang login local. So, lalagyan ko ng login local dahil mamaya magko-configure tayo ng SSH. Okay. Then, maglalagay ako ng transport input SSH lang para mas secure para sa remote configuration. After nito, lagyan din natin ang laging synchronous and exec timeout. Exit natin. After natin ma-exit yung configuration natin sa line VTY, mag-set tayo ng domain name. So, domain name nexus.net. IP domain name. Okay. Set natin yung SSH configuration. Crypto key. Generate RSA. Maglagay tayo ng 2048. Mas mataas na encryption number o modulo ay mas malaki. Okay. Mas mataas ang encryption method. Enable natin SSH IP SSH version 2. Then, lagay natin yung local user and password. Username admin, and yung secret ay halimbawa ito yung ating magiging password. Okay, naset na natin. After nito, ano pa bang kulang? May password tayo. May naiset na ng version, username, IP address. Lagyan natin ang IP address yung ating. Punta tayo sa interface. Gigabit 00. Ito yung port na papunta sa ating modem, kung saan nakatusok yung cable papunta sa modem. So, lalagyan natin ng description para mas mabilis nating
matukoy kung saan yung connection. So, link to ISP. Nalagyan natin ng IP address. IP address DHCP. Ito ay manghihiram tayo ng IP address mula sa modem. Magbibigay ito ng lease IP address. Para mag-take effect, lagyan natin ng no shutdown. For a while, habang hinihintay natin mag-uplink, pupunta tayo sa kabilang interface, Gigabit 01. Sa Gigabit 01, lagyan natin ng description. Ito ay link to local area network. Ito yung papunta sa ating switch. Then, lagyan natin ng static IP address. So, kung dito sa Gigabit, sa ating Gigabit 00, ito ay naka-DHCP. Then, dito naman sa Gigabit 01, ito ay naka-static IP address lang. So, nabigyan na ng IP address yung ating Gigabit 00. So, DHCP address 192.168.100.79 with subnet pass ng /24. Okay, balik tayo sa interface Gigabit 00. Nalagyan na natin ang description. Lagyan natin ang IP address. IP address, halimbawa ay 10.10.10.254. Then yung kanyang subnet mask /24. Enter. Then no shutdown para mag-uplink. Once na mag-uplink, exit na natin. Verify natin kung naka-up na lahat ng interface. Tingnan natin. Do show run. Do show IP interface brief. Do show IP interface brief. Angat natin ng konti. Okay, Gigabit 00. So, meron na IP address, method, DHCP, naka-uplink na, protocol, naka-uplink na rin. G01, static IP address, manual natin ginawa, naka-uplink, pati yung protocol. Okay. Then, punta tayo dito sa ating privilege exec mode. Save natin, WR. After ma-save, close muna natin. Check natin kung gumagana na yung ating SSH. Okay, ngayon, itest natin yung SSH configuration na ating ginawa. So, open nyo yung PATI. So, PATI configuration. So, yung dapat na naka-check sa ating radio button ay SSH. Then, after nun, di ba, meron ng IP address yung mga interface ng ating router. Then, bago natin i-open yung SSH, lagyan muna natin ng IP address yung ating PC. So, open yung network. Change adapter nyo na ang option. Then, pagkapasok, stop. Properties. Double-click yung TCP IP. So, from obtain. So, kapag naka-obtain, ito ay hihingi ng IP address sa DHCP server. So, kukonfigure natin yung ating static IP address lang para makakonect tayo sa ating router pag nag-SSH. Subnet mask ay palitan natin from default na /8. Gawin natin /24. Then, default gateway ay 10.
10.10.10.254. Okay. CMD. Ping test muna natin. Ang ating gateway, ating router. Okay, pingable. Okay, nakakonect na tayo. So, ngayon, open natin using SSH yung 10.10.10.254. Support number for SSHI22 and open. Okay. Okay lang natin, accept. Login as admin. Password, yung kalimutan yung password. Okay. Then, naka-open na tayo. Pasok na tayo sa ating home router.